Hello mga par. Today we will be taking a look at the movie The Internship. This movie is based on true story, so pasensya na kung mali ang pronunciation ng mga names but hope you enjoy this movie summary. Sina Billy Mamahon at Nick Campbell ay naghahanap ng trabaho matapos na matanggal sa kanilang mga posisyon bilang mga tindera ng relo kapag ang kanilang employer ay nawala ng negosyo. Pagkatapos ay nag-apply si Billy para sa isang internship sa Google para sa kanilang dalawa, at tinatanggap sila dahil sa kanilang mga sagot sa di kinaugalian na pakikipanayam. Sa kabila ng kakulangan ng kaugnayang karanasan, sila lang ang interns na hindi traditional na college graduate. Gagastos sila sa tag-init na nakikipagkompetensya sa mga koponan laban sa iba pang mga interns, na kilala rin bilang nobblers sa iba't ibang mga gawain, at tanging ang mga miyembro ng nanalong koponan ay garantisadong mga trabaho sa Google. Billy at Nick ay timid sa iba pang mga interns na nakikita bilang mga pagtanggi. Stuart, na karaniwang engrossed sa kanyang telepono. Yoyo Santos, isang batang Asyano-Amerikano na nag-aral sa bahay ng isang stereotypical na mapagmataas na ina sa Asya. At si Neha, isang batang Indiano-Amerikano na mahilig sa kilig na may kinalaman sa nerd. Ang koponan ay pinamumunuan ni Lyle, na patuloy na sinusubukang kumilos hip upang itago ang kanyang mga insecurities. Ang isa pang intern, Graham Hawtrey, agresibong bully Billy at Nick ng koponan. Si Chetty, ang pinuno ng internship program, ay nagpapahayag din ng kanyang pagdududa sa mga kakayahan ng mga matatandang lalaki. Nakikita ni na Stuart, Yoyo, at Niha na walang silbi sina Billy at Nick sa isang gawain na nakatuon sa pagdebag, at ipadala sila sa isang wild ghost chase ngunit kalaunan sa isang laro ni Mowgli Quidditch laban sa koponan ni Graham. Nagrally si Billy sa kanyang koponan sa isang comeback na nagpapanumbalik ng kanilang tiwala sa sarili sa kabila ng pagkatalo sa huli. Kapag ang mga koponan ay tasked sa pagbuo ng isang app, Billy at Nick kumbinsihin ang koponan upang magpakasawa sa isang ligaw na gabi out. Sa isang strip club, inamin ni Neha kay Billy na, sa kabila ng kanyang mayamang pantasya, wala siyang karanasan sa totoong mundo at kinakabahan, sa suporta ng lalaki, nagpasya siyang manatili. Nakuha ni Nick ang yoyo na lumabas sa kanyang shell sa pamagitan ng pag-inom at pagtanggap ng mga lap dance. At, hinihikayat ni Billy, nilapitan ni Lyle ang isa sa mga mananayaw, si Marilena, na isa ring dance instructor sa Google na siya ay nagkaroon ng isang crush. Nabighani siya sa kanya, ngunit hinamon ng isa pang customer si Lyle para mapansin siya, at nagkaroon ng away, ang team ay pinatalsik sa club. Bago sumikat ang araw sa gabing iyon din, na tinatanaw ang Golden Gate Bridge, natutuhan ni Stuart na pahalagahan ang kanyang kapaligiran, at ang mga lasing na kalokohan ni Lyle ay nagbigay inspirasyon sa koponan na lumikha ng isang app na nagbabantay laban sa walang pakundangang paggamit ng telepono habang lasing. Nanalo sila sa gawain sa pamagitan ng pagkuha ng pinakamaraming pag-download. Samantala, si Nick ay nanliligaw sa isang executive, si Dana, na may maliit na tagumpay. Nang magsimula siyang dumalo sa mga technical presentation para humanga sa kanya, talagang interesado siya sa material. Habang ang mga koponan ay naghahanda sa mga kawani ng technical na suporta hotline, tanging si Billy lamang ang nakakaramdam ng pagkawala. Isang empleyado ng Google, headphones, na laging naka-headphone at hindi pa nakikitang nakikipag-usap sa sinuman, ang lumapit kay Billy at sinabi sa kanya na ang paraan ng pakikipag-ugnayan niya sa mga tao ay espesyal. Siya tutors Billy sa technical na impormasyon. Pumayag si Dana na makipag-date kay Nick at pinapasok niya ito sa pagtatapos ng gabi. Sa panahon ng gawain, si Billy ay komportable sa material, ngunit ang kanyang koponan ay tumatanggap ng walang puntos dahil nabigo siyang maayos na log ang kanyang mga tawag para sa pagsusuri. Dejected, Billy umalis sa Google upang ituloy ang isang bagong pagkakataon sa pagbebenta sa kanyang dating boss. Ang huling gawain ay inihayag bilang isang hamon sa pagbebenta. Kailangang lagdaan ng mga koponan ang pinakamalaking posibleng kumpanya upang simulan ang advertising sa Google. Natulala ang team nang sabihin sa kanila ni Nick na umalis na si Billy, at idineklara nila na ayaw nilang gawin ang task nang wala siya. Kumbinsido si Nick kay Billy na bumalik, at pinangunahan ni Billy ang koponan na ipakita si Sal, isang lokal na may-ari ng pizzeria, kung paano makakatulong ang Google na ikonekta siya sa mga potensyal na customer at kung paano makakatulong ang mga mapagkukunan ng internet sa kanya na mapalawak ang negosyo habang nananatiling tapat sa kanyang mga profesional na halaga. Dumating ang koponan sa huling asembleya tulad ng ipapahayag sa mga nanalo, ngunit ang mga opisyal na patakaran ay nagbibigay daan sa kanila na ipakita ang kanilang mga resulta kahit sa huling sandali. Kinikilala ni Chetty na bagaman ang pizzeria ay hindi isang malaking negosyo, ang potensyal nito ay walang hangganan ngayon dahil tinanggap nito ang teknolohiya.
Nagprotesta si Graham at nagbihis ng headphones na siya pala ang pinuno ng Google Search. Sina Nick, Billy, Stuart, Yuyo, at Neha ay idineklarang mga nanalo at tatanggap ng mga trabaho sa Google na sisimulan ng huling 3 pagkatapos ng kanilang senior years sa kolehiyo. Sa pag-alis ng mga estudyante, nakikita pa rin sina Nick at Dana, pati na rin sina Lyle at Marilena. Sina Stuart at Neha ay nagkaroon ng romantikong koneksyon, pati na rin, at si Yuyo ay nagpapatibay sa kanyang ina. Let me know what's your thoughts ng pelikulang ito. Kung na-enjoy mo ito, huwag mag-atubiling tingnan ang iba ko pang mga video at salamat sa inyong lahat sa panonood.